Maligayang pagbabalik sa mundo ni Tibor. Noong nakaraang episode, nakilala natin siya bilang ang kakaibang tagabantay ng Ilog Dalol. Tandaan nyo, si Tibor ang nag-iisang naninirahan dito, malapit sa Ilog Dalol. Pero higit pa riyan, siya rin ang nag-iisang matapang na humaharap sa mga mapaminsalang nagmimina. Huminga ka malalim. So amoy mo ba? Amoy mo ba ang kalayaan? Amoy mo ba ang gubat? Amoy mo ba ang panganib? Dahil ako naamoy ko, alam kong babalik sila. Babalik ang mga sakim. Sino nga ba ang tinutukoy ni Tibor na sila? Ayon sa kanya, isa silang grupo ng mga walang pusong minero na sumisira di umano sa kanyang minamahal na Ilog Dalol. At ito mga kaibigan, ang kanyang pinakamakapangyarihang sandata laban sa kasamaan, ang baril na kahoy. Ito ang aking tagapagtanggol. Gawa sa pinakamagandang kahoy ng balete, binasbasan ng diwata ng ilog. Kahit kahoy lang ito, kaya nitong magpabagsak ng higante. Aminin natin, hindi talaga ito baril. Kahoy talaga siya na hugis baril. Pero sa isip ni Tibor, ito'y isang makapangyarihang simbolo ng kanyang paninindigan. Shhh! Naririnig ko na sila. Nandyan na naman ang mga buwitre. Sinisira na naman nila ang aking ilog. Ayon kay Tibor, ang mga minero ay patuloy na bumabalik sa ilog kahit na matagal na silang pinaalis ng mga autoridad. Sinasabi niya na bumabalik sila sa gabi, nagtatago sa dilim, at patuloy na sinisira ang kalikasan. Kailangan kong maging alerto. Kailangan kong protektahan ang aking tahanan. Hindi ako papayag na sirain nila ito. Ang totoo, walang sapat na ebidensya na nagpapatunay na may mga minero pang ang bumabalik. Marami ang naniniwala na ang mga minero ni Tibor ay likha lamang ng kanyang imahinasyon. Siguro dulot na rin ito ng pagiging mag-isa niya dito sa ilog. Lumabas kayo dyan! Alam kong nandyan kayo! Hindi ako matatakot sa inyo! Ito ang aking ilog! Layuan nyo ito! At dito na nga nagsisimula ang kanyang pakikipaglaban. Karaniwan, ito'y binubuo ng pagsigaw sa mga puno, pagbabanta sa mga ibon, at paminsan-minsan pagpapaputok ng kanyang baril na kahoy, na syempre, walang tunog maliban sa kanyang sariling pew-pew. Boom! Ayan! Tumba kayo! Hindi nyo ako kaya. Ako si Tibor ang tagapagtanggol ng ilog. Hindi natin alam kung sino o ano nga ba ang kinakalaban ni Tibor. Siguro mga daga, siguro mga ibon, o baka nga ang sarili niyang mga demonyo. Pero malinaw na seryoso si Tibor sa kanyang misyon. Mahal kita, Ilog Dalol. Ikaw ang aking ina, ang aking kaibigan, ang aking lahat. Hindi ko hahayaang may sumira sa'yo. Sa kabila ng kanyang mga kakaibang kilos, hindi natin maitatanggi ang pagmamahal ni Tibor sa ilog. Sa kanya, ang Ilog Dalol ay hindi lamang isang lugar, kundi isang buhay na nilalang na kailangan niyang protektahan. Kahit na walang katibayan na may bumabalik na minero, ang pagmamalasakit ni Tibor sa kalikasan ay tunay. Ang kanyang mga aksyon, gaano man kaliit, ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa pagprotekta ng kanyang tahanan. Marami ang nagtatanong tungkol sa katinuan ni Tibor. Sinasabi nila na siya'y baliw, na siya'y nag-iisa, na siya'y iba. Baliw ba ako? Siguro nga. Pero mas gugustuhin ko pang maging baliw kaysa maging bulag sa mga nangyayari sa paligid ko. May mga bagay na hindi nakikita ng mga mata pero ramdam ng puso. Hindi natin maaaring husgahan si Tibor. Hindi natin alam ang pinagdaanan niya, ang mga dahilan kung bakit siya naging ganito. Ang alam natin, siya'y isang tao na may malalim na pagmamahal sa kalikasan. Kaya't sa pagtatapos ng ating kwento, mananatili ang tanong, sino nga ba si Tibor? Isang baliw na tagabantay, isang bayani ng kalikasan, o baka naman pareho, ang ilog ay buhay. Kailangan natin itong protektahan. Kahit na gaano pa tayo kaliit, may magagawa tayo. Tandaan nyo yan.